Ano ang gagawin ninyo kung nasa loob kayo ng bahay ninyo tapos biglang may pumasok ng ganito? Anong warrant? Yung mga polis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanin ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Okay. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Hindi ako alak. Kuya! Bakit ka pa nananakit? Kuya, Hindi ako nananakit. kaya mo ano, kuya? Hindi po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Yan ang viral na eksena. Yan ang viral na eksena kung saan isang pulis sa Quezon City ang sapilitan numanong pumasok sa isang bahay at nang haras. Kwento pa ng isa sa mga biktima, sinaktan daw sila ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marsan pati na ang kanilang lola. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, madalas nating marinig yung trespassing. Pero linawin natin, sa ilalim ng batas, ano po ba ang maituturing na trespassing at paano kung alagad ng batas ang sangkot dito? Well, alam nating lahat na sagrado ang karapatan ng mga tao na maging ligtas, matiwasay, at payapa sa loob ng sarili nilang bahay kahit na saan pa ito at kahit na gaano kaliit at maging sino ka man. The right to be secure in one's home, ika nga, ay isang karapatan na garantisado ng ating konstitusyon. Kaya't walang karapatan na pasukin kayo ng sino man, lalo't lalo na kung ito ay mga alagad ng Estado. Kaya't halimbawa, ang pagpasok o panghihimasok sa property ng ibang tao ay pinagbabawal at pinarurusahan bilang krimen ng trespassing. Yung pumasok kayo sa property ng ibang tao, nakabakod kaya't alam ninyo na merong may-ari. Kahit na wala pang tao na nakatira dito, ito ay krimen ng simpleng trespassing sa ilalim ng Article 280 ng Revised Penal Code. Of course, yung pumasok kayo sa bahay na may tao sa loob ng walang pahintulot, mas mabigat ang kasalanan na to at ang penalty, qualified trespass to dwelling, at ang penalty ay aresto mayor hanggang 6 na buwan na kulong. Pero kung ito ay may violence o intimidation, yung pananakot na tulad nakita ninyo, talagang puwersado ang pagpasok, ang penalty ay prison correctional medium to maximum period na hanggang 6 na taon ang kulong. Pero yung panghihimasok sa inyong tahanan na ginawa ng isang public officer, tulad nga ng mga polis at ginawa ito sa gabi, walang warrant. Ang krimen naman ay tinatawag ngayon hindi lamang trespassing, ito ay violation of domicile, pero hindi kasi naamendahan ng penalty, hanggang 6 na taon din ang kanyang kulong. At syempre, meron din dapat nakaukulang administrative na kaso at penalty kung alagad ng batas ang gumawa nito. Of course, kung meron ibang pang nangyari, pananakit, or even worse, baka may pinatay. Separate na criminal case pa ito for physical injury sa limbawa, homicide or murder, depende sa sitwasyon kung meron ngang napatay. Maaaring mag-file din ng administrative case sa Police Commission at the very least, conduct unbecoming of a police officer, at syempre pwede ring grave misconduct, depende, di ba, kung sa sitwasyon na maaaring umabot ng penalty ng dismissal from office. Of course, meron ding, kung meron naman dalang search warrant, kasi meron tatanong, kailan ba pwedeng pumasok ang pulis kung may search warrant? O may hinahabol silang tao na pumasok sa inyong bakuran o tahanan? Yung tinatawag nating hot pursuit, baka mapatawad po natin ang panghihimasok na to kasi justified. Pero kung wala, ito ay isang krimen. Malaking kasalanan ang violation ng ating privacy at security sa ating mga bahay. Pero mas malaking kasalanan kapag ito ay ginawa ng mga taong inaasahan natin na siyang dapat na nagpoprotekta sa atin. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na to, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.